Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang araw sa lahat ng mga palangga sa ang sulok man sa mundo. Mula dito sa bulwagang pambalitaan ni Maharlika Network. Andito po tayo ngayon maghahatid sa inyo ng mga kasinungalingang balitang ating itatama at buboljakin. Handa na ba kayo? Alright. So, pero bago ang lahat, nakaagaw pansin ang aking palangga na si Lily Lala, isa siyang top fan sa ating Maharlika Network. Gandang gabi, my love, Maharlika. Happy ako na may live ka today. Birthday ko ngayon. So batiin naman natin ang happy birthday, Lily Lala. Thank you so much, Lily. Talaga naman, ikaw ay nagbe-birthday ngayon. Enjoy your birthday, my darling. Siyempre, hindi mawawala sa ating vlog ang ating sponsor everyday. Sponsor, ayan. Sendwave app, libre padala ng pera sa Pilipinas. Promo code Maharlika, don't forget. You'll get $20 free credit if you're in Germany, Europe, UK, and of course, Canada and Jamaica. Download na. Doon sa mga nagtatanong, wala pa po sa Australia yan. But hopefully, magkakaroon na. Ayan. So, yung mga hindi nakapanood ng vlog ko kanina, yung tungkol sa extraction o pang dudukot, you have to watch that kasi meron po yung series. Si Maverick na talaga namang lagi nagmamahal, si Solid Maharlika ako, na patuloy na nagmamahal kay Fairley. Lahat kayo, actually. Hindi ko na kayo mabasa lahat. Leonie Mindones. Okay, si Jasmine Arosa Art. Naku, binigyan ako ng bag niyan. Hindi ko makalimutan yan. Salamat sa pagmulat sa amin sa mga nangyari sa bansang budol. Jasmine, thank you so much. Di kita nakakalimutan. Thank you sa iyong bayong. All right. Sa ating unang balita, mga kababayan, ano ba ang ating pag-uusapan? Puso, ibinenta ang kaluluwa. Paano kaya ibinenta ni Puso ang kaluluwa niya? Well, coming from her, talagang ibinenta niya ang kanyang kaluluwa. Basahin natin ang mga balita. Puso, inaming nabawi na ang kanyang naibentang kaluluwa. Kanino niya kaya ibinenta? Kay Bertilot? Sa Digimonyo? Paano ibinenta ang kaluluwa? Diba? Si Lisa Smugs ay naibenta na ang kaluluwa kay Satanas. Nalagpasan niya na nga. Okay. Tuloy. May recap video ng naganap na renewal of vows sina Quezon at Puso noong Pebrero 15 sa Balisin Island. Ando doon ang highlights ng vows nila. Okay, so ayon dito, you are my greatest blessing, my love. Okay, yun ang sabi daw ni Puso kay Kesong Maantot. Sa kesong bukbukin, nasubukan nyo na ba yung keso nyo na bukbukin? Di ba? Mabaho yun eh. Pero may mga keso kasing mabagnot. Hindi ako, di ba may mga mabagnot na yung age, cheese, di ba? Yung matanda ng mga keso, yung mga gurangtot na keso. Marami na namang nag-emo-emo sa emo-emo, Bisaya desin. Nag-emo pala kasi emote, di ba? Nag-emo-emo. Marami na namang nag-emo sa vow ni Puso. Okay, sabi daw, how my life would have been if you were not around. Of course, syempre kung ikaw naman ay kumukubra sa kaba ng bayan, 'di ba? Katulad ni Keso talaga naman, magbubongga-bongga talagang iyong buhay. Okay, sabi pa niya, you're not just my husband, but you're the greatest an angel there is. Ngayon lang ako nakakita ng angel day na bukbukin day. Keso Diamag, sabi ni Minda Diaz. Okay, I will stop muna dito. Mga kababayan, may napanood ako alam mo naman ang mga mahaderang, mga marites. Okay, nag-send sa akin, Miss Marlica, yung yung favorite mong si Puso, nag-emote. So, pinanood ko ng konti yung sa TikTok. Okay? Palangga, this is just me o nakikita nyo din? Wala akong maramdamang love. It's all katsipad na pakitang tao with all the extravagant celebration. Wala akong nakitang pumapag-ibig sila. May nakita ba kayong pumapag-ibig o pera-pera lang? Wala akong nakitang, if you're in love, bakit? In love ako hanggang ngayon, in love ako, 'di ba?
Kung nakikita nyo lang yung imo-imo ko, yung imo-imo kong pag-ibig, aba, malalagpasan ko lahat ng mga nag-imo-imo, di ba? Nag-imo-imo dyan. It's all BS lang, sabi ni Brown Pinay. True, material things. Oh. Kasi nangangarap yan si Quezon na maging presidente, may pangarap yan. At nangangarap din siguro si Imo-Imo Puso na maging first lady, you know? In fairness sa kanya, pag sinutan mo siya ng outfit, babagay sa kanya if you compare naman kay Butod. Pero the thing is, ano gagawin nila? Kung extravaganza na nga lang ang pinapakita, 'di ba? Walang pakialam, 'di ba? Sa mga taong naghihirap. At syempre, may contribution 'yan si not only contribution. Si may amag na keso, 'di ba? Galing sa Kaba ng Bayan. Dahil pinapalamon sila ng Kaba ng Bayan. Sumisweldo sa Kaba ng Bayan. Magkano ang mga kickback nila? 'Di ba? Imo-imo, Ma'am Parvina, how are you, my darling? Melba Sutcliffe, nako, thank you. Di ko kayo alam nyo. Kahit di tayo nagkikita, alam na alam ko ang inyong mga pangalan dyan. Alright? So tuloy natin ang imo-imong balita. Naku, kailan pa ba tayo? Nakakita na ba kayo ng anghel na bukbukin? Alam ko yung anghel. Okay. Tingnan natin to. Sabi niya, you're not just a husband, but you're the greatest angel there. There is, sabi niya, I sold my soul and you bought it back for me. Ooh. Bakit mo kailangang sabihin yon? Parang, I sold my soul to whom? Kanino mo binenta ang iyong kaluluwa? Naibenta na ng kanyang kaluluwa. Kanino nabenta kay Bertelot? Ay, nako. Kanino niya at ibinili daw ni Quezon ang kanyang kaluluwa. Magkano, Quezon? Saan galing ang pera pinambili mo? Sa kaban ba ng bayan? Ilang bilyon o ilang milyon ang pagbili mo sa kaluluwa ni Puso? Anong katsyotahan to? Katsipan na mga wordings? Diba? I sold my soul and you put it back, darling. Ha, ha, ha. Mga kadyota, mga saltang drama-drama, sabi ni Farmam Raga, pera-pera na naman yan. The greatest pera ang ibig niyang sabihin, sabi ni Diana Kindiangan. Thank you, Palangga. Blue cheese ang bukbukin ni Cheese Maantot, sabi ni Brown na Pinay. O, makain ba kayo ng maantot na keso? Ako hindi. Ang favorite kong keso is, what is my favorite keso? Magsusulat nga kayo dyan. Hindi ko maalala yung favorite kong keso eh. Cheddar, okay? Cheddar cheese, yan ang favorite kong keso. Kinakain ko yan ng bonggang-bongga. Okay? Sabi niya, I sold my soul and you bought it back for me, love. Ay, nako. Tanungin nga natin, saan mo daw binenta yung kaluluwa mo? At magkano ang pagkabili? Alright? Okay, sunod natin ang balita. Say naman ni Bukbuking Keso, alam mo, nagbabasa lang ako din sa balita na to, binabato lang to sa akin ng mga hanash, okay? Araw-araw binabatohan ako ng balita. Ang sabi naman ng Bukbuking Kesong Maantot, it's been nearly a decade and we've been through a lot of highs. Oh, hi, baka pulburon yun. A lot of lows, baka kumuno yun. Alright? Maraming masaya. Okay? Hindi ko napanood tong sinabi niya eh. Pero alam mo, pag tinitignan ko si Bukbuking Kesong Maantot, sabi doon nag-comment, oh my God, Kadire! Di ba words yan ni Puso? Oh my God, Kadire! Kadiri talaga eh, yung mga patweetams, hindi bagay. Kasi you know what? Ito lang yan. I'm telling you, kayo mga lalaki ha. Mga lalaki. Okay. Makinig. Yung pag nagde-deliver kayo ng salita sa aming mga garlalo, nararamdaman namin yan kung totoong pag-ibig. Pero yung mga pakitang tao lang, na kunyari, you know, para tweetams, ganun, para lang sa show, alam din namin yan. Kaya nga yung jowa ko, binubolja ko dati. You know, when we were young, nung mga bad bagets pa kami. Kasi ako talaga, clingy, you know, pagdating sa pag-ibig, clingy ako, I love you, darling. Mga ganon. Ay, sabi ko sa kanya, I remember, no, mga bagets pa lang kami nito. Ito yung jowa ko, no. Daming sinaging jowa, eh, no. Baka magulat yung nakikinig. Ang daming jowa, hindi ko alam yun, Anyway,
Those were the days. Alright? Sabi ng jowa ko, sabi ko sa kanya, "Hawakan mo ako sa kamay, leche ka." Sabi ko nga, "Parusahan." Talagang, may reinforcement. "Hawakan mo ako sa kamay, leche ka." Parang hindi naman tayo sweet. Tapos susunod. 'Pag hindi ka nagbago-bago ha, talagang kakalaboso ka sa akin. Kakabugin kita ha. Dapat ako lagi ang sweet. Hindi puwedeng gano'n. Dapat pareho tayo. Kung sweet ako, sweet ka rin. Pero in fairness, back in the day, 'di ba? Back in the day, mararamdaman mo naman yung pumapag-ibig sa'yo kung totoo binobola ka lang. Pero dito kasi sa usapang keso at puso, wala akong maramdamang pag-ibig. Ang nararamdaman ko, amag. Feel na feel ko yan sa palangga ko, madam. Sabi ni Sarah, paano ba kayo pumapag-ibig? Kayo mga boylet, di ba? Dapat hindi yung nakakalimutan yung mga special occasion. Kahit wala kayong pera, di ba? Mag-effort kayo. Katulad ng jowa ko, dati wala siyang pera. Valentine's Day, binigyan niya ako ng Buddha. Buddha, para daw yumaman ako. Hindi ko makalimutan yon. Binigyan ako ng Buddha. When I was young, I was like 18, 19 siguro. Tapos sa kasamaang palad, nabasag yung Buddha. Para pampaswerte daw yon. Kakaloka. Sabi ko na nga, hindi man lang bulaklak. Ang binigay sa akin bulaklak, ninakaw pa doon sa garden ng may garden. But anyway, wala lang. Bigla ko lang naalala. Pero yung bulaklak na yun, buhay pa. That was 1993. Binigay sa akin ng jowa ko. Hanggang nandoon pa. Kinakantsawan nga ako ng Jonakis ko eh. Andyan pa yung, ilang taon na yun? 2003, 13, 30 years na. Nandyan yung bulaklak na ninakaw sa garden ng may garden. Tuloy na natin to. Okay, mga kaletse ang balita. Okay, you're not just, nabasa na pala natin to. Okay? Sabi ni Kesong May Amag, it's been nearly a decade and we've been through a lot of highs and lot of lows. Maraming masaya, minsan may malungkot. Minsan masaya ako pag kinikilayan ako ni Puso. Di ba kinikilayan siya? Parang girl, lalo lang hitad. There was a time that I wished and prayed to God. Gamit na ng pangalan ng Diyos. Sana, yung mga nagnanakaw sa kaba ng bayan, maalala nila ang Diyos habang ninanakaw nila ang pera natin, mga buwakan ng Genemes. Sabi niya, hiling ko sana yung bukas ko, drama, basahin natin. Hiling ko sana yung bukas ko maging ngayon na lang. Yung ngayon ko maging nakaraan na agad-agad. Yung bukas ko maging ngayon na lang. Yung ngayon ko maging nakaraan na agad. Anong kadyatan yan? Yung ngayon ko maging nakaraan na agad. Yung bukas. Diyos ko, mga boladas eklabush. Ano yun? Anong bukas ha? Walang ganon. Mga kaletsya, mga dramatization. Bitter lang ba tayo dahil wala tayong pag-ibig? Well, may pag-ibig ako. Sa araw na ito, binigay at sinakatuparan ng Diyos yun. Sinakatuparan talaga ng Diyos sa mga Dior. Diba? Sinakatuparan ng gobyerno, diba? Ang mga, mga material things. Diba? Andito ba ang mga hitad? Makinig kayo ng balita, mga jutang Genemes. Yung mga kalaban ng bayan, stay here. Okay. Okay, masaya naman ang ina ni Puso na finally ay nakadalo daw siya sa kasal ng magjowa. Ayon sa kanyang ina ni Puso, I'm so happy for her. And I'm happier because I'm around to witness this. Sabi niya, finally. Okay? Yun ang wika ng kanyang inahan. Okay, dahil nasa ospital daw ang ama ni Puso ng mga panahon na sila ay nagkasal-kasalan. Kasi nga 'di ba during that time ano bang issue noon dahil walang pera si Dahil walang pera si Bukbukin. O ngayon marami na kasi ang tagal na sa politika eh. Alam mo, ang mga politiko, kung hindi sila magnanakaw, hindi sila makakaranas ng extravagansang buhay, extravagansang mga gown, mga terno, mga perlas, mga kung ano-anong mga material na bagay, kung sila ay simple lang na sumusweldo sa kaba ng bayan. Unless na lang, sila ay pumasok sa politika na sila ay may mga malalaking negosyo. Pero yung mga dating uhugin na mga jutang Genemes, pagpasok sa politika, dadami talaga ang pera dahil nga ang kaba ng bayan ay sinasiphon nila. Diba? Para silang malabanan. Okay? Na hinihigop ang kaba ng bayan. Right? Ay, nako. Tuloy natin ang balita. TikTok. Okay. TikTok ay ban na sa mga gadget na konektado sa military network.
Okay, ano itong balita na ito? Maaari pa ring makagamit ng social media app na TikTok ang mga military personnel gamit ang kanilang personal devices basta't ito ay hindi konektado sa military network at hindi sila maglalabas ng mga content na makukompormiso sa seguridad ng kampo. Sinabi naman yan ng AFP o Armed Forces of the Philippines. Ngayong araw na ito dyan sa Pilipinas. Bakit pinagbabawalan ang mga military? Nagsayaw-sayaw lang naman dyan. Yan lang ang kanilang libangan. Okay? Bakit sila pinagbabawalan? Pinagbawalan ni Lisa? Di ba sinabi ko yan sa inyo? Ang gusto ni Lisa Smug, sila Tambalusos ni Kuting, may access sila sa personal Facebook or social media account ng mga excuse me, empleyado ng gobyerno. Okay? Baka ito'y konektado dito. Basahin natin ang mga kaletsyang balita. Ang paglilinaw na ito ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla ay kasunod ng balita na pinagbawalan sa paggamit ng TikTok, okay, sa kanilang work at personal phones ang mga military dahil sa cybersecurity risk. Alam mo, yung cybersecurity risk na yan, okay, mismo kaya yung nag-hack kayo dyan eh. 'Di ba, Ashgard? Si Lisa ang may pakana niyan. Si Lisa, alam mo, Lisa Smugs, minsan, panibagong pasabog to, pero, okay. Minsan, sa buhay mo, nung nandiyan ako sa Pilipinas, okay, nandiyan ako sa Pilipinas, mga palangga, usap-usapan na talaga doon sa mga jutang ginemes niyang mga grupo, mga kaibigan ni Kuting, ay kaya daw ni Lisa ipapa-shutdown ang social media. Like Facebook, pag sila ay nakaupo na. Okay? At even before, mayroon siyang mga kasabwat dyan. Panibagong ano yan? Panibagong expose yan. Okay? Pero hold nyo lang muna yan. Okay? Marami tayong bala. Okay? Isa yan si Lisa. Alam mo, Lisa Smugs, dapat talaga sa'yo, ginugurgur ka na ng 100 million times parusa sa'yo ng batas. Kulang pa. Okay? Tuloy mo natin itong balita na to. Just for a point of clarification, ang binabawal natin is specifically those that are connected to the military network. Yung sa personal nila, of course, that's their personal device. Siyempre, kanila yon, choice nila yon. Ulul. Kaya naman pala, mga kababayan, let's talk about this cybersecurity, protektahan ang mga issue, mga intel reports. Huwag na kayo lumayo. Pinatap, di ba? Ayon sa ating puting ahas ni Lisa Smugs, ang mga taong gusto niyang itap, katulad na lamang dyan ni Atty. Vic Rodriguez, ni Clarita Carlos. Okay? Si Clarita Carlos, nag-report nga yan na, Mr. President, ang pamilya mo, based sa intel report, ay sangkot sa smuggling. That was December of 2022. Ano ang nangyari kay Clarita? Niligwak, tinanggal, ginorgor. So what's the point of Intel cybersecurity eklabush? Okay, na protektahan yung mga smuggler pinapapasok nyo at hindi nyo pinakakasuhan, sa halip ina-appoint nyo ng special envoy to China like Michael Ma. Tuloy ang balita. Okay, sabi ng AFP sa kanila yon. Okay, kanila daw yon, yung personal na Facebook. But of course, they have to do the side of caution that they have to carry themselves in a manner that when they do TikTok, syempre as officers and gentlemen and ladies, that's what we remind them. Dagdag pa ni Padilla. Iimbestigahan at posibleng maparusahan ng mga tauhan na susuway sa direktiba. Ayan na naman. Baka susuway, okay, na hindi pakialaman o nagre-resist na pakialaman ang kanilang mga social media account. Sa kabila nito, giniit ng AFP na hindi bago ang direktiba dahil ipinatupad na ito sa AFP noon pang 2021. Hindi natin nabalitaan. Alright? So naunang ipinunto ni Padilla na ang TikTok at iba pang libreng apps ay nangingi ng access sa phone features katulad ng camera, microphone, at mga messages kahit na wala naman itong kinalaman sa paggagamitan. Ginagawa ni Lisa Smugs yan. Diba? Inuutusan niyang mga taga-PIDEA, okay, mga kasabwat ni Lisa dyan na i-tiktikan
Okay? O ipasukin ang mga account ng mga pinaghihinalaan niyang puting ahas. Magtigil nga kayo lahat, mga ginayupa kayo, mga tiwali. Dapat sa inyo, gorgor 100 million times ang parusa na ilagay sa batas. Not only 100 times, 100 million times para durog na durog. Magtigil ka, Lisa. Pakana mo to lahat. Sabi ko sa inyo, lahat ng iulat natin dito, lahat ng nangyayari sa gobyerno, si Lisa Botod ang may kasalanan dahil ang asawa niyang Kuting ay basag ang jitlog. Laging binabasag ni Lisa kapag nag-resist. Ginojombag nga eh. Binabala niya na ang mga app na ito have the capability to turn on our microphones, to look at us and watch us while we sleep, and turn on our cameras. Access our SMS sent messages to our contact because we gave them permission when we downloaded this application. So nga, pag natutulog ka, paano ka naman kung hindi ka harap sa camera? Yes, si Lisa, may access lahat yan. Kaya ni Lisa lahat yan. Sa pakikipagsabwatan ng mga tiwali, katulad ni Lazo, ni PNP, Anacorda, ni Browner. Kaya nyo lahat silipin. Ginagamit nyo yung mga cyber security reasoning na may nakaambang national security, kaya pinapasok nyo, ini-invade nyo ang mga privacy ng mga taong pinaghihinalaan nyo na wala namang kinalaman, kundi pinagdududahan lang dahil polboronic ang gobyernong ito. Kaya manahimik kayo dyan sa inyong mga kaletsyahan. AFP, lahat ng mga tiwali. Yung tiwali lang. Pero yung mga bruskong love na love ko, hello. At mga ladies na mga love na love ko na gusto nang mag-alsa ang kanilang boses para marinig. Malapit na yan. Abang-abang lang tayo. Okay? Kaya nga si Kuting, ayan, pati ito mga to, lahat pinanghihimasukan ng mga jutang Genemes. Demonya talaga yung si Medusa Botod, sabi ni Eve Willing. Alright? So ito mga drama-drama na ito, alam na natin yan dahil inulat ko na yan sa inyo na gustong panghimasukan ng gobyerno ni Botod, ni Kuting, ang mga social media accounts. Gusto nila may access, may informante tayo dyan, inulat ko na yan sa inyo. So ito, kung mismo nga, yung dating National Security Advisor na si Carlos, walang ginawa, binusala ng kanyang kipay, binigyan na lang ng trabaho at binigyan ng generous allowance ni Lisa Smugs para manahimik, ganun siya magbayad ng tao. Kaya si Clarita Carlos, wala akong believe dyan sa matandang yan. Diba? Malapit na nga lang kunin ng lupa. Diba? You know, if you talk about sa age, malapit na kunin ng lupa, pero nagpabayad pa ng kanyang kaluluwa. Parang si Puso na ibinenta niya ang kanyang kaluluwa. Siya nagsabi niya, hindi naman ako. Right? Liz Guevara. Mga kaluluwa ng mga yan, for sale kay Satanas. Kaloka. Tuloy ang mga kasinungalingang balitang ating itatama. Ito pang mabubwisit kayo. May pa-concert uli. Okay? Mga kababayan, Malacanang inanunsyo, okay, sa Goldenberg, yung The Concert Series. Okay, ito lang yan. Ang kikita dyan sa concert series na yan, si Bukangkang, si Barya, at si Imperial. At si, nag-aaway-aaway na kasi sila actually dyan eh. Project nila yan. Ayon sa ating puting ahas, kasama si Bulldog. Si Bulldog ngayon, pinagtutulungan nitong tatlo, ni Bukangkang, si Barya, at si Gerald Barya, at si Franz Imperial. Kasi yung tatlong yan, mga aso ni Lisa Smugs, sila Bukangkang. Itong si Bulldog, si Honey Rose, ay tao ni Kuting. Yan ang Gaubu. Gaubu, you know, Gaubu, gaw, bu, 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 gaw. So yan. Okay, so yan yon. So nag-aaway-aaway sila. Itong mga pa-concert ek-ek na to, it's their way of making money. Again and again and again. Ito ang konsyerto na ito. Bakit sila mag-aabala sa mga konsyerto itong kadyutahan na to? Ang daming problema ng bansa. Yung mga activities na ganyan, ipaubaya na lang yan sa mga eskwelahan. Ponduhan ang mga eskwelahan. Ponduhan yung mga sangay ng gobyerno. Okay? Na hindi dito sa Office of the President. Okay? T-Bird Mercado, sabi ni Minda Diaz. Okay, tuloy natin. Konsyerto sa palasyo. Ang taga kasi favorite ni Kuting yan mag-concert yung hinayupak na yan. Gusto nila mag-party-party every night.
Inanunsyo ng Malacanang na punong-puno ng ahas, sawa, buwaya, kuting na duwag. Okay, ng pagong, ng lahat, penguin, ayan. Naging Manila Zoo, no? Naging zoo na. Ang paglulunsad nila sa Goldenberg, the concert series na naglalayon umanong isulong ang Filipino heritage sa mga kabataan. Julol, Filipino heritage. You protect the theater arts ng mga school, ang mga ahensya dapat ng gobyerno na kung saan naglalayon sa kanilang mandato na tutukan yung mga arts and culture na yan. Hindi itong kadyutahan sa Malacanang. Bakit kayo? May mandato ba kayo dyan? Wala. Wala kayong mandato dyan. Di ba? O ilagay sa Department of Education. Di ba? Yung budget na para dyan dapat ilagay sa mga eskwelahan. Okay? Kasi ako theater arts actress ako nung bata ako. Flat 1 ang grade ko. Ay, nung bata ako, nung college pala. Sorry. Okay. Bangag-bangag na si Lola, no? Hindi man ako nagpulburon. 30 million pesos na naman ang iwawaldas nila, butod ahas. Walang kwentang concert. Pwes, sabi ni Vega Warp. Doon na nga lang sa kanilang kick-off rally noong January 28. Nagwaldas sila ng multimillion doon. Ano ba nangyari doon? Ano naidulot doon? Para patunayan na si Kuting ay mataas ang rating. Anong nangyari? You compare my vlog compared to them. Nakaka-reach tayo ng mga matataas na viewers compare kay Kuting. May mga vlog tayo, 15,000, 7,000, 16,000 viewers. Si Kuting hanggang 9 lang. Gumastos pa yan ng multimillion. Okay, sa isang Facebook post ng ng PCO, ibinahagi, okay? Binahagi ang isang post ng Social Secretary's Office hinggil sa naturang concert series. Ang sabi nila, join us as we bridge students to the heart of Filipino musicians, artists, culture, and the arts. Pahayag ng Office of the Social Secretary. Again, student pala yung target eh. Kailangan pang pumunta ang mga estudyante dyan sa Malacanang. Ha? So, ang ibig sabihin, ang makakapunta lang doon yung mga piling-pili na mga kakilala nila na binibigyan nila ng pabor. Hindi ito nationwide approach or national approach. Just for that moment sa Malacanang. Ilan ba tayo? Luzon, Visayas, Mindanao. Ilang million ba ang mga kabataan all over the world? Ay, all over the Philippines. BBM Praning, sabi ni John Rizon. Bakit ka sa Malacanang lang? Puki ng jutang ginemis kayo. Bakit lang kayo magpo-promote nitong Filipino musicians, iklabush na ito para alagaan ang kultura, sining at eklabush. Hindi ba dapat ang approach yan buong Pilipinas, hindi sa Malacanang? Pero bakit yan ang ginagawa nyo dyan? Kasi mga palangga, kumikita nga ang mga buwakang Genemes, yung mga binanggit ko, si Bulldog, si Bukangkang, si cameraman Barya, na mga taga-timpla ng kape, si Biik, France. Sila ang kumikita. Hindi ito nationwide or, nationwide approach. Si ilang bata lang ang pupunta doon. How about ang mga kabataan from Visayas? Mga estudyante from Visayas, from Mindanao. Tapos mag-post-post kayo, may nayupak na kayo. Ito ang project ng presidential office o under the social secretary. Ilang bata lang ang mag-i-enjoy dyan at makakakain. Anak din yan ng mga tao ninyo. Na mga taong nagkikiss-as o nagkikiskipay kay Lisa. Mga anak ng amiga niya, mga kamag-anak niya, mga anak-anakan ng mga kasabwat niya dyan. So again, hindi ito pangkalahatang bayan. Kundi kumbaga, it's their way to make money and to have fun kahit na kayo ay naghihirap. Mali ba ako? Francis Guevara, Malacanang Zoo. Yes. Mali ba na kung gusto mong tutukan ang sining, ang kultura ng ating bansa, hindi ka lang magsistay sa isa na temporary lang, isang araw lang o 2 araw lang. Hindi mo yan ma-implement, okay, isa katuparan kasi ang not artista, ang sining, ang kultura, painting, okay, let's say, culture and arts, okay? Ano ba pinag-uusapan dyan? Like mga interpretative dance, di ba? Mga sayaw ng mga ninuno natin. Yung mga boses nila, yung kumakanta ng mga kundiman, kunyari, mga ganyan. Hindi mo yan mapapangalagaan ang mga talento ng mga kabataan
kung isang beses mo yan gagawin lang. Gagawin nila isang beses, 2 beses, 3 beses dyan sa Malacanang, not for the kids, para ma-improve yung kanilang mapangalagaan ang kultura, musika at sining chuchu. Ang ginagawa ng Maynayupak na to para kumita ng pera, mga kababayan. Des nuts, thank you. Ipabarang ang kipay ni Lisa. Yes. Kasi, itong mga lessons nito, mga learnings na ito, continuous yan. Dire-diretso. At saan dapat yan ilalagay ang mga programang yan? Sa eskwelahan. Hindi mo yan ilalagay sa Malacanang. Kung gusto mong i-improve ang galing ng mga kabataan, hindi sa Malacanang. Pinagkikitaan nyo ng mga buwakan ng GNMS ninyo. Doon, sa Department of Education, ilagay nyo yan, yung mga kongresista, mga senador, dapat laanan nyo ng budget yan. Kung gusto nyo talagang ma-improve ang mga bata, mailayo sa mga pulboronic practice na favorite ni Kuting. Ilayo sa mga patuwad-tuwad dyan sa TikTok, mga kabigaan, yung mga kipay nila, bumubukangkang, nabubwisit ako, nakikita ko, parang si Emerald Bukangkang. Ilalagay yung budgetan ninyo ang edukasyon, which is, di ba, sinlash nila yung budget ni Inday Sara. Okay? Ang education, yan dapat mapalaanan yung departamento na yan, sining at kultura. Yan, hindi sa Malacanang, 1 day, 2 days, 3 days. Kasi the reason why nag-emote kayo dyan, pictorial, na kunyari may ginagawa kayo, mga hinayupak na kayo, pero that's not the smart solution. Pulboronic solution yan. And evil solution yan. Cam solution. Kasi you'll get money. Money. Di ba? Ganyan yan, mga kababayan. Hindi yan dahil gusto nila kayong tulungan itong mga Filipino musicians. Ilan lang ang imbitahin nila. O sabi na, join us as we bridge students to the heart of Filipino musicians. O, ilang mga estudyante lang ang pwede dyan. Again, ang estudyante sa ibang mga bahagi ng lugar, ng bansa. You know what I mean? Kadyutahan nyo. Ano pa sabi na, let the melodies of our heritage inspire, uplift, and unite us all. Julol, let the money, inspire you and uplift your evilness to unite you all. Jejimon. It's not about the melodies of our heritage, BS. It's about the money na kinakamal niyong mga hinayupa kayo. Sige nga. Let the melodies of our heritage inspire, uplift, and unite us all. Us all, unite us all. As all, ilan lang, o all, mga bata, ilan lang ang maimbita nyo dyan. Mga bigaon, alpot, patutot, gulo-gulo ng sabot. Okay. Pinaalala naman ng Presidential Communications Office ang publiko na abangan. Julol, ang susunod na post ng Social Secretary's Office para sa mga update tungkol sa concert series. May series pala ito. So, ilang series ng pangangamkam ang gagawin yung mga buwakan ng GNMS ninyo? Sa katulad na lamang ng petsa kung kailan ito nagsimula. Inspired daw ang Goldenberg, the concert series kay Stella Goldenberg Brimo, anak ng French-Jewish businessman na si Michael Goldenberg na may-ari ng makasaysayang Goldenberg Mansion sa San Miguel, Manila. Ayan, kilala rin siya bilang isang soloista, concert pianist at profesor sa Universidad ng Santo Tomas sa Conservatory of Music at St. Paul's College. Ayun. Bakit nga hindi dalhingan sa mga universidad? Actually, dapat elementary pa lang ang mga bata, meron na ang parang elective. Kasi nung bata ako, may elective ba kayo? Alam ko lang home economics. Pero wala tayong elective. May subject tayong music. Pero dapat bata pa lang, kung gusto nyong hubugin, budgetan nyo ang mga kabataan para masabi na ang kabataan ay tunay na pag-asa ng bayan. Hindi maging effective ang mga bata kung tatanggalan nyo sila ng karapatang kumain. Ngayon pa lang tinatanggalan nyo na ang mga batang kumain dahil ninanakaw nyo ang pera namin. Dahil ang smuggler, yun ang punot dulo, ang polboron, pinapalaganap ni Kuting. Ang pagkakawat lahat, ito ay produkto lahat, ang polboronic, smuggling, lahat ng mga illegal na aktibidades nila ay produkto ito ng kasamaan na ang magiging impact ay ang mga kabataan. Pwede naman i-budget ang mga perang ginagastos nila dyan dito sa mga eskwelahan. May mga elective. Kung anong hilig ng bata, arts.
'Di ba? Yung iba gustong magpinta, o 'di ba? Bigyan ng project yung mga yan, MAPE, subjects, music, art, physical education, health, sabi ni Vega Warp. O hindi ko na inabutan yung MAPE palangga. Okay, yung anak ko yata inabutan yan. So anyway, tama, tututukan yan. Bigyan ang mga nung bata ako, Girl Scout ako. Pumupunta kami sa iba't ibang lugar, nasa Bisaya ako. Pupunta-punta kami, kaya marunong ako magluto, marunong ako mag-survive, Ko ang kinukwento sa mga bata, mga anak ko, what, anak, nung bata ako, kaya kong magluto ng itlog. Sa training sa Girl Scout, yung brown bag, wala kang kawali, kaya ko magluto ng itlog doon. Yung mga naalala ko, nung Girl Scout ako, kaya ko dati magdabok. Yung, sa Tagalog yung magdagbok? Mag-ignite ng bato. Tinuro yan sa amin, in terms of survival. Tinuturo yan sa amin, nag-ignite mo yung bato, nagkaka-create ka ng apoy. Mga ganon, di ba? Buti na pag nag-create ako ng apoy, yung Malacanang, yung mga inanat ba, Malacanang, kundi mga mambubudol, ang makikinabang ng apoy na i-create ko. Yeah, scouting is best palangga, sabi ni Ferma Moraga. Oh my God, tapos nung Girl Scout kami, natuto na kaming magkawang gawa. Nagkukulik kami, alam mo sa Bisaya, naalala ko, pumupunta kami, nagbahay-bahay kami, nanghingi kami nutusan kami ng teacher namin ng tig-isang, yung takal na bigas, yung takalan ng kondensada, di ba? Lechihan yan sa Ilonggo. Nagkukulik kami ganyan, tapos binibigay namin doon sa mga mahirap talaga na lugar. So ginawa ko yan ng Girl Scout ako. But anyway, going back dito, sa kultura, dapat bata pa lang, elementary, high school, yan dapat ang pinupunduhan hanggang college, para i-train ang mga bata, para lalo tayong magiging magaling at mag-compete, at hindi na lang tayo laging yuyurakan at ang mga Pilipino ay ganito, ganyan. Di ba? Well, again, this is the product of a corrupt, pulboronic government. Sa Malacanang nila gusto kasi diretso sa kanila ang kickback. O, tuloy ang balita. Samantala, matatandaan noong nakaraang taon ang ganapin sa Malacanang Zoo. May comment dyan ang konsyerto sa palasyo, concert series na inalay sa mga sundalo, atleta, guro at bansa. Yes, naalala namin yung kuting. Magkano kinita niya mga hinayupa ka mo? Salmonan sa bugas, sabi ni Bobby Kid. Oo nga, salmonan sa bugas, di ba? Yung litsihan man sa Amon, sa Ilonggo. Pangtakal sang bugas. Si Dinah. O, di ba malangga sa aton, sa Ilonggo, litsihan na siya. Nga alitsihan, nga alitsihan. Litsi kasi kondensada, leche. Leche is is gatas. So yung takalan galing sa gatas, baka ganun. Maisip ko lang. Maybe mali ako. We did that when I was a Girl Scout in elementary, sabi ni Evelyn Maceda. Itatapat sa rally ng Cebu ang concert. Talaga? At yung mga kabota, mga kadyutahan. Commander Aguila, hindi ko alam. Hindi ko nabasa yung kung kailan Wala nakalagay dito sa date. Itatapat daw ba? Hindi naman magwawagi yan. Tagala ng gatas kaya leche, sabi ni Commander Aguila. Tama ako. Litsihan man, kay Ilonggo, Bisaya, madagas ang dila ni Lola. Ay, nako, that mga palangga, kung itatapat yan, kung yan ang date nila, leche yan made of blata. Ang dami nakaka-relate mga kaidaran ko. Kung itatapat na sa February 25, yung mga yan, ay the intention is para paghatiin, okay, yung mga support doon sa 25. Pero hindi man magwawagi yan Kasi yung mga pupunta dyan, mga bayad or trolls dyan sa Malacanang. Bayad ni Lisa Smags, bayad ni Tambaluslos, bayad ni Beho ko. Okay, ni Saldi Beho. Yung hinayupak na yan. Lechihan kay Permi ako ginamulay ni Mama. Pag hindi ako magtig-ang, hehehe, sabi ni Paula. Oo nga Nabarnot ka, palangga, nabarnot ka ni Mama mo. Nabarnot, you know what? Okay, tuloy na ang balita. Okay, ito pa. Ay, nako. 11 buwang infrastructure spending. Okay, lumago. I will i-ano natin to. Intindihin natin to. Ito galing sa mga kaletsiyang balita. Ang headline, 11 buwang infrastructure spending, lumago. Mali ang choice of words. Choice of word mo kung sino ka man. Galing man sa mainstream media na ito. Lumobo. When you say lumago, yumabong. And that is positive, meaning na lumago ang negosyo, lumago ang mga sabot ni Lisa. Lumago Okay, lumago ang pagiging polboronic ni Kuting, mga ganon. Lumago. The good example is lumago ang sabot. 'Di ba? Dumami. Okay?
Pero ito, hindi mo pwedeng gamitin to na dumagdadagdagan yung kanilang spending dahil sa mga kapangawat, lumobo pwede sa salitang Tagalog. Nagdabong ang sabot, sabi ni Dina. O, nagdabong-dabong. Git palangga daw, ano. Daw, ano tawag sina? daw, kagubatan. Okay, tuloy na natin tong leching balitang to. 11 buwang infrastructure spending lumobo sa higit 1 trillion pesos noong 2023. O, tingin mo? Sabi ng iko-correct ko to ha. Lumago ang paggasta jutang ng tagapagbalita. Mag-aral ka nga ng Pilipino na nga lang eh. Lumobo kasi ayaw nilang sabihin ng salitang lumobo eh. Kasi that's pag sinabi mong lumobo, 'di ba? Pag pinakinggan mo pag nagbabasa ka ng balita or narinig mo sa isang tagapagbalita, lumago, yung iisipin mo maganda, positive kasi lumago. Sabi ni Miss Ena, yes, lumago ang pagnanakaw nila. True. Okay? Commander Angela, ang sabot niya daw steel wall na pangkuskus ang kaldero. Oo nga, nakita niyo sa TikTok ko. Okay, anyway. Lumobo ang paggasta ng national government para sa infrastruktura at iba pang mga capital outlay sa 1.02 trillion pesos mula Enero hanggang Nobyembre 2023 kumpara sa 861.8 billion lamang noong parehong period noong 2022. Ang pinakabagong figure batay sa ulat ng disbursement ng national government para sa November 2023 ay nangangahulugan ng pagtaas ng 159.8 billion pesos o 18.5% sa paggasta para sa infrastruktura. Okay, I will stop on this. See that? Nadagdagan na naman ang paggasta dito sa mga infrastruktura na may nakita ba kayo na visible na infrastructure project ni Kuting? Nadagdagan ng 159.8 billion and equivalent to 18.5%. This is what I'm talking last night ng pag-privatize dito sa NAIA o sa ating airport. Na sinasabi doon na 80.16 ba? Yeah, 82.16% kung tama ako. Let's put it in 82. Na ibibigay ang market share o share ang share na ibibigay sa gobyerno yung kita, yung gross na kita dito sa pag-privatize ng NAIA. So, ang kukunin lang nitong SMC and other group of companies na kinabibilangan nila is only 18 point something percent. So, imagine mo, if we talk about trillion, nakikitain dyan sa NAIA, okay, dito lang sa example na ito, ilagay natin sa 18.5 billion. Okay? 18.5%, not billion. So 18.5% nakikitain ng SMC and the group of ang other companies na kasosyo nila. So that is 159.8 billion pesos mapupunta sa kanila na supposedly mapupunta sa taong bayan. Na kung yaan ay may budget na for 2024 for rehabilitation ng NAIA na yan, ng airport na yan, mga palangga, Pilipino ang makikinabang at mariregulate ang mga pag-uugali ng mga taong gobyerno dyan sa airport. Mariregulate. Nung panahon ni Duterte, na-regulate yan. Nasampulan yung mga hinayupak na yan. Dahil sabi ni Duterte, palulunukin nila ng bala, yung mga nagtatanim ng bala. Di ba? Ang daming mga magandang nangyari nung panahon ni Duterte. So kung ipa-privatize na nga, which is ipa-privatize na without consultation sa taong bayan, na hindi na pag-usapan sa Kongreso at Senado, pero alam mo naman, mga hinayupak din yung mga yan. But yung legality dapat pinag-uusapan sa Senado, sa Kongreso, kung papayag ba dapat na i-privatize itong NAIA na ito. Ngayon, kung yan ay tuluyan ng ma-privatize, madali na lang ang pagpapasok ng mga kontrabando ni Lisa Smugs, ni Michael Ma, ng mga kasabwat. Okay? Dito sa yung mga managers, yung magiging managers ng pagpapatakbo ng private airport o private ng kumpanya, well, SMC, di ba? So, may mga itatalagang mga managers diyan, di ba? Of course, yung may-ari.
Di ba? So madali na lang tapalan kasi private na eh. Hindi na ngayon, hindi mo kung ikaw ang may-ari, let's say for example, ikaw ay kasabat mo si Sayarot, kasabwat mo si Chandy Ramani, kasabwat mo si Michael Ma, madali ang pagpasok. Sabihin ko lang, kunyari ako si Lisa ang may-ari, Lisa Smugs. Eh dahil kilala si Lisa sa Notorious at talagang fixer lahat, sampot lahat. Ano sasabihin ni Lisa? Kunyari, sige, pasok mo na lahat yan. Atin naman yan eh. Pasok mo na lahat ng kontrabando. So wala nang regulatory sa gobyerno kasi private na eh. Gagawin nila ang gusto nila. So kaya ako na-touch yung issue na yan because of this porsyento na 18.5% na itinaas dito nga sa infrastructure project nitong sa ating gobyerno 2024. Imagine mo, 1 trillion project ito, infrastructure, wala namang visible na makikita nyo talaga na tumatatak sa isipan ng taong bayan na wow, ang ganda, build, build, better, more pa daw. Sabi ni Kuting Jr., wala. Itong trillion na ito, itong budget na ito, ang ilalagay, which is meron, hindi ko lang alam kung magkano ang figure ng rehabilitation na ibinigay dyan ng national budget para sa rehabilitation ng NAIA o ng airport, di ba? So itong 1 trillion na ito, pasok na ang rehab ng ating airport para gobyerno ang mamuno o mamahala. Kasi 170 billion lang, I believe, kung tama ang pagkakaunawa ko sa balita, 170 billion pesos ang pagbenta ni Kuting dito sa NAIA para pamunuan, okay, nitong mga private sectors na ito. See that? Budo, lulubog ang Pilipinas talaga, mga palangga. Lulubog at lulubog talaga. Kawawa talaga, mga kababayan. O tuloy natin itong mga kadyotahang balita. Government spending is vital to nation growth. Okay? It's true. Importante yan. Pero hindi naman national growth to eh. Butod's growth. Pag-growth ng kanilang mga nakaw na yaman, lahat ng mga senador, mga kongresista, senador na nakikipag sa buwatan. Diyan na nga lang yung almost 27 billion na in-insert na budget for AKAP na hindi naman ni-request ng DSWD. Di ba? Yan ang inaano ni Amy Marcos. At si Tambalos-Los ang may gawa niyan, 27 billion. So that is a government. It's not a national growth. It's Tambalisa's growth. It's the growth, the growth ng mga kamkam na yaman, ng mga buwakan ng inang to, kaya naman nakaka-afford sila ng extravagant life. They can buy a property from all over the world like Paris, America, wherever, yung mga hinayupak na mga buwakan ng Ginemes, na mga politiko, lalo na yung mga nasa Malacanang Zoo. See that? I hope you could do something, mga palangga. You know, kailangan na natin tapusin to mga to. Nakaapoy man ko, pero I'm not, hindi ako titigil. Nakakabuisit, di ba? Sabi nito, ni pagdamanan ba to? Ayan, Mina Pangandaman. Oh, sabi ng hitad. Aso ni Lisa yan. Okay, lahat ng appointee dyan, ni Lisa Smugs na nagsistick sa kanya, wala nang matino dyan. Kasi kumikiski pa yan. Alam nila ang ginagawa ng hayop na to ni Lisa. Hindi lang ang part ng extraction sa Turkey. Lahat ito, kontrolado ng hayop na to. Kaya paano natin patitigilin ang butod? Makialam sa diskusyon. Mag-comment sa mga taong involved. Katulad na lang yung vlog natin kanina tungkol sa extraction, panoorin nyo. Comment kayo kay Teddy Boy Locsin Jr., kay Kuting at kay Smugs. Although iba-block kayo niyan, pero at least you tried it. Okay? Sabi dito, thus to help buttress robust economic growth, government agencies must continue to execute their programs and projects as authorized in the annual budget and deliver planned results in timely manner. Julul. Pangandaman, naniniwala ka ba dyan? Si Lisa ang boss mo. Naniniwala ka na i-deliver yan, yung mga proyekto na yan? I-deliver nila muna, bibili muna trillion yan. Si Dark Choco, 1 billion agad ang binili bahay sa Forbes Park. At lahat, kahit mga assistant secretary, nakabili ng bahay. Si Jotok Garapil, nasunog ang bahay. Ayon sa ating source, reregaluhan ng bagong bahay ni Lisa Smugs galing sa pondo ng bayan.
Kawawa kayo mga palangga na nakikinig sa atin na gusto ng pagbabago at gusto ng makabangon na binudol tayo, nandoon kayo sa rally, nandoon kayo lahat doon sa kampanya ni Kuting, kasi umasa kayong pababangon, sila lang ang bumangon, mga jindot, mga hinayupaks. Ay, galit na naman si Marlica. Kanina masaya umpisa puso at puso at saka bukbukin. Bukbukin, okay? Malaki ang kaugnayan ng mataas na infrastruktura at iba pang mga capital outlay sa disbursement na ginagawa ng DPWH para sa pagpapatupad ng iba't ibang mga prioridad na proyekto at capital outlays gaya ng construction, rehabilitation, renovation, repair at pagpapabuti ng mga kalsada at tulay, pati na rin ang mga infrastruktura para sa flood control. Kaya nga laging may flood, laging nababagsak ang mga tulay. Sa ilang beses natin sinasabi na instead of ang tulay ay makapal na semento ang nilalagay, pang pancake. Yung arena. 'Di ba? Imbis na solid na semento ang ilalagay sa mga tulay, ang nilagay nagtipid, 'di ba? Arena. Kaya naman pagdaan ng mga tao, jogsak ang mga tulay o pag dumating ang mga baha-ulan, nawa-wash out na yung mga tulay kasi imbis na semento, arena ang nilagay ng mga hinayupak. You know what I mean? Mga palangga? Oh. Ngayon sabihin naman la Marlica, fake news. Meron bang arena na nilalagay sa na pinapanggawang tulay? Julol, tanga ka na lang kung di mo magets. 'Di ba? Binubukbok ang puso. Ha, sabi ni Palangga, ni Kim Kinyo. Kim Kinyo, kumusta na? Ito. Mga kabuysitang balita to. Malaki rin ang naging kontribusyon ng pagpapatupad ng iba't ibang rail transport, foreign assisted projects ng Department of Transportation sa paglago ng infrastructure spending. O nasaan na ang kadyatahan ng mga infrastructure? Wala. Samantala, upang may pagpatuloy ang pagpapaunlad ng infrastructure sa pamamagitan ng Build Better More program. O di ba? Build Better kasi BBM daw. Julul program. Build, okay? Build Pulburon More program. Build Singhot More. Dapat ganon Build. No, not build. Singhot. Better Singhot More. Better Singhot More. BSM yon. Okay? Okay. Naglaan ng may kabuang 1.5 trillion pesos para sa infrastructure outlay sa isinabatas na, ito na, 1.5 trillion 2024 budget. Tangin, ang dami natin pera, hindi nyo maramdaman. Tapos wala kayong trabaho. Dapat marami mga construction project, marami mabibigyan ng mga trabaho, engineers, di ba, yung mga construction workers, lahat dyan. Pero bakit wala kayong mga trabaho yung iba sa inyo? Kasi hindi naman nagkakaroon ng talagang matinong project. Kasi binubulsa nga ng mga hinayupak na to. And we're talking 1.5 trillion for 2024 just for the infrastructure, mga darling. Ayun na nga, mas mataas ito ng 180 billion. Okay? 80 million. Kumpara sa, mali itong balita na to siguro, sinungaling na balita nga 1.3 trilyong halaga na inilaan para sa infrastructure sa 2023 GAA under the guidance of President Vangag. Kuting na Kuting Junior Polboronic, we will continue to provide the much needed budget to support the Build Better program. Wow. Kailangan talaga ni Kuting. Yan ang gusto ni Kuting. Hubasin ang pera ninyo. So you have to act now. Get up, speak up, and pick them up. You pick up the butod. Okay? And the Kuting. Ay, nako. The DBM likewise commits to help ramp up infrastructure spending by urging all government agencies to disburse and utilize their infrastructure budget efficiently and promptly. At talagang i-utilize sila ang budget sa mga bulsa nila, sa mga fashion show sa Paris, sa pagbili ng mga apartments at mga bahay. That's how they utilize the budget ng mga ginayupak na ito, mga palangga. Every peso in our national budget should be spent effectively for the benefit of our economic and most importantly, the Filipino people. Sabi ni Pangandaman. Layon ng Build Better More Polboronic government ang palawakin ang infrastructure ng bansa sa pamamagitan ng pag-develop ng proyektong pangkalsada, pangrilis, mass transport and flood control upang magbigay ng daan sa pag-unlad ng mga malayong munisipalidad. Magdadalawang taon na. Nasaan na yung build na yan?
Nasaan na yan? Saan naman napupunta yung 1.5 trillion? Sa bunganga na naman, sa butod na naman ni Lisa? Giatay kayo, kailangan nyo ng kumilos. Mga palangga, yung mga giatay na to, kailangan nyo ng puksain at buhatin. Alinsunod sa adhikain ng bangag at pulboronic na Pangulo sa isang bagoong Pilipinas o bagoong Pilipinas. Ang alokasyon para sa infrastruktura na ito ay katumbas ng 5.5% na inaasahang GDP ng bansa para sa taong ito. Mga pangarap nyo na naman na mga kasinungalingan na nasa loob ng target na 5.0 hanggang 6.0% ng gobyerno. Kasama dito ang public sector infrastructure budget ng DOT at TPWH na may kabuang halaga ng 26.5 billion at 981.9 billion ayon sa pagkakaban. Grabe, no? Trillion. Tapos, ang mga OFW naghihirap. Imagine nyo, kayo hirap na hirap. Diyan sa Pilipinas, walang trabaho. Pero trillion ang budget natin. Hindi nakakapag-generate ng jobs. How can they generate the jobs for the Filipino people? Yung kwarta na pupunta nga sa ibang bansa. Tinatransport ni Butod sa iba't ibang lugar. Binibitbit nila pag sila ay nagta-travel, nag-state visit kunyari, pero bitbit yan ang mga salapi ninyo. So you have to get up, speak up now na, mga kababayan, giatay. Daming balita dito. Kasi daming daming boljak sa mga balita. Ito, illegal gambling sa Baguio City. Ayan, linggo-linggo na daw ang pagre-raid diyan ng mga Baguio Police sa mga maliliit na pasugalan. Basahin nga natin to. Nitong Miyerkules, 3 may edad na babae ang hinuli dahil sa pagtutong its. Baka naglilibang lang, hinuhuli nyo. Si Lisa, hindi nyo hinuhuli, tanginan nyo. Hindi nyo hinuhuli yung pagpakialam niya sa smuggler, extraction, pulboronic. Itong 3 nagtutong its, hinuhuli nyo. Naglibangan lang naman ito. Kasi mahilig din ako magtong its nung college days. Kaya mga classmate namin, pag nag-outing kami, nagtutong its kami. But anyway, naaktuhan sila sa isang eatery sa General Emilio F. Aguinaldo. Nasamsam sa kanila ang baraha at 2,300 pesos. Ano yung kachipan na balita? Uhulihin nyo pa yung mga nanay, mga naglilibang lang, 2,300 pesos. Pero yung billion-billion na nahuli, na binibigay na 20 million each sa mga kongreso na isinuhol ni Tambaluslos. Dahil nakita naman dyan sa mga ipinresent ni Amy Marcos, lusot. Pero itong mga naglilibang lamang at kakaperanggot na 2,300 pesos, inihuli nyo mga hinayupak kayo. Hindi kayo pumunta dyan sa Malacanang at ginapos yun na sila lahat sa presin, sa kulungan. See that, mga kababayan? Sabi ko sa inyo, pag nagnakaw ka dahil nagutom ka, nagnakaw ka ng isang sardinas, kulong ka kaagad. Pero si Lisa, si Kuting, si Tambaluslos, si Saldico, lahat ng mga kongresista na napatunayan dyan sa hearing ni Amy Marcos na tumanggap ng 20 million, nakakatawa pa at nakakapag-abroad pa ang mga buwaka ng ina. Pero nagtotong, it's 2,300 pesos, mga palangga. Hinuli at ikukulong. It's unfair. You have to speak up now, mga kababayan. Nauna nang hinuli ng mga pulis ang 3 pang nagtotong sa isang barangay sa Ferguson Road. Diyan sa Barangay Andres Bonifacio. Inginuso raw sa pulis ang sugalan. Nainggit siguro. Pero yung mga pasugalan ng mga pogo, ang pangingialam ni Lisa sa Okada, ni Altenco, ng Pagcor, okay, ang patuloy nilang mga illegal gambling dyan ay hindi nyo sinasamsam. Yung mga pobre espiritu, na tong isang alang-alibangan, baka bored sila sa buhay nila, uhulihin nyo pa. Ay, yan ako mga palangga, ambot na lang, anong bumilos na tayo. Nasamsam ang mga baraha, pera at iba pang mga gamit. Noong Pebrero, 3 kababaihan at isang lalaki ang nahuling nagtotong sa Claridad Road, Lower Magsaysay Avenue, baraha, taya at mga gamit sa sugal ng ebidensya. Pinagtsatsagaan nyo to? Yung mga gantong maliliit? Marami niyan sa mga sulok-sulok. Kahit mga alta-alta nagsutong its, ewan ko anong mga laro ngayon mga alta-alta. Libangan lang yan. Huhulihin nyo pa, nagtotong its lang. Although may mga adiktos talaga sa tong its, pero hindi ito ang issue ng lipunan. Ang unahin yung hulihin, yung mga malalaking pasugalan,
yung nalagang totoong mga illegal gambling, yung pogo ni Lisa, ni Kuting, ni Tambaloslos, at pangalan nito, ni DOJ. Okay, yan sila ay may mga pogo operation. Ni-reveal na natin, in-expose na natin yan based sa ating mga informante nakaraang taon pa. Ba't hindi nyo huliin yung mga pogo? Itong totoong is 2,000 piso lang. Pinagtitripan nyo to mga maliliit na mga kababayan natin. Ay, naku, walang kwentang balita to palangga. Ayoko nang tapusin, bubuisit lang ako. Alam mo yun? O ito pa. Another kabuisitang balita. Ay, nako, 100 pisong taas sahod, tinabla ng mga negosyante. Ayon sa mga negosyante, di pa kaya ng employers. Wala pang kakayahan ang mga employers na maipatupad ang panawagan ng ilang senador na itaas sa 100 across the board ang minimum wage ng mga manggagawa sa bansa. Yun nga ang SMC, bibili ng 170 billion na airport. Na hindi kaya ipatupad to ng mga malalaking empleyado, yung pasweldo, taas o aumento sa sweldo. Protektado naman ni Lisa Smugs to. Kasi nga, kapag ang mga negosyante na malalaki ay nakadikit sa gobyerno, katulad ni Kuting at ni Lisa Smugs, kaya nilang kontrolin ito at hindi ibigay sa mga manggagawa. Kasi nga naman, mababawasan ang yaman ng mga negosyante. Kaya kawawa talaga kayo mga pobre espiritu, mga palangga. Forever kayong maging kawawa kapag ganitong pulboronic ang gobyerno ninyo. Sa media briefing sa Quezon City, sinabi ni Sergio Ortiz, Pangulo ng Employers Confederation of the Philippines at Presidente ng Philippine Exporters Confederation, Incorporated or PhilExport, hindi pa daw napapanahon na maipatupad ang naturang wage hike dahil maraming employers ngayon ang hindi pa nakakaangat mula sa nagdaang epekto ng pandemya. Yung mga naapektuhan, mga workers, mga employees, hindi ba yan nakaranas ng epekto ng pandemya? Kayo lang ang kailangan makarecover? Sila hindi makarecover? Budol administration talaga kayo. So, kailangan nang alisin si Kuting, si Tambalos, lahat. Kaya tuloy-tuloy natin tong pangboboljak sa kanila sa tulong ninyo. Kaugnay nito, sinabi ni ECOP Director at Philippine Chamber of Commerce and Industry, Labor and Employment Committee Chairman Arturo Butch Guerrero, na dapat munang magkaroon ng isang multi-sectoral consultation sa pagitan ng mga stakeholders hinggil sa usapin ng pagtaas ng sahod na magagawa bago ang desisyon para dito. Utang ng dami mga kaletsyan. Ayaw nila ibigay, ganun lang yon. Ayan. Anya, ang anumang mabilisang hakbang para dito ay magdudulot ng matinding epekto sa business sector na kasalukuyan pang nakaka-recover ng maraming negosyante mula sa epekto ng pandemya, lalo na ang mga negosyo na nasa micro, small at medium scale enterprises. Ilan lang naman yung mga nasa MSMEs kaysa sa malalaking korporasyon. Anyway, you all know that. Di ko natatapusin tong kahayupang balita nila, palangga. Ganon sila mang-api sa inyo. So you have to get up, palangga, ha? Speak up. Kailangan na nating i-wipe out ang mga animalya sa animal kingdom dyan sa Malacanang Zoo. Okay? O, bigas, bababa. Ay, wag na yan. Tangin na kasi nungalingan yung bigas, bababa na yan. Ito, ano tong balita na to? Top 10, MWP nalambat sa Pasay. Lisa, Kuting, Tamba, at mga kasabwat nila, kailan ba malalambat? Ayos din itong nagsulat ng balita. Malapit na yan, lalambatin na yung mga, lambatin nyo na. Lambatin nyo na ang mga animales dyan sa Malacanang. Isang 48 anyos na lalaking napabilang sa listahan ng mga tinaguriang top 10 most wanted person sa ilalim ng station level ang nadakip ng mga tauhan ng Warrant and Subpoena Section o WSS ng Pasay City Police nitong Biyernes. Hindi ko natatapusin to. Lambatin nyo na si Lisa Smugs. Walang kwenta to. Okay? Si Lisa ang lambatin ninyo. Ano to? Hinikayat, panibagong balita. Zubiri, hinikayat ang PMA na protektahan ang Cory Constitution. Ayan, hinikayat ni Senate President Zubiri ang PMA, Philippine Military Academy, na makiisa sa Senado sa pagprotekta ng 1987 Constitution ng bansa. You know what? I am for charter change, okay? May mga dapat baguhin at pabor ako na baguhin ang probisyon ng pang-ekonomiya sa konstitusyon. I am for charter change. Pero
So, Biri, idiin mo yung charter change. Yan ang pagtuunan nyo na nilinlang ang taong bayan, nagbayad sa mga kongresista sa utos ni Tambalisa. Yan yung issue. The issue is not about dahil ayaw namin sa charter change. Ang issue kung paano inilatag sa tao yung panglilinlang ang makahayupang paggamit ng pondo ng bayan para linlangin. Dahil ipinakita na yan dyan sa hearing na si Tambaloslos ay nakipag-meeting sa mga kongresistang pinagbabayaran niya ng 20 million each at iba pang mga bonus noong Pasko. Yan ang issue. Ang charter change is okay na baguhin ang mga probisyon ng konstitusyon na naaayon sa public benefit o public interest. Pero ang interest nga ay para manatili sa pwesto si Coting Jr., si Lisa at si Tamba at lahat ng mga Jenayupak. Ay, nako. Ayoko na magbalita. Wala nang kwenta yung balita na to. Gagalit lang ako. Mga sinungaling. Mga hinayupak, mga kababayan. Ayan, ang dami palang palangga. Hindi ako napagbasa. Ngayon, mga palangga. Lisa, sabi gano'n. Lisa Butod, may saltik. Detached from reality. Okay, Malacanang Zoo. Nakatulong ang sugal pag may patay, sabi ni Ma'am Melba. Karma, pray lang po tayo, sabi ni Glory. Kakarmahin talaga yan. Sabi ni Dinah. Post mo na, madam. Jung, advertisement. Dahil kang nagre-request ng Jung, ha. Nagre-request. Ito, Jung. Hello, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Ayan, pinagbigyan na kita pala niya. Muli, this is your fair lady, Maharlika. Tumutok po kayo dito sa ating Maharlika Network at ating Boljakan at ang ating Boljak TV, mga palangga. Make sure na naka-follow o naka-subscribe kayo sa ating legit account. Nandyan po ang mga link ng ating legit account sa bawat description ng ating mga live ngayon. Huwag po kayong maligaw dahil ginagaya ni Lisa Ahas Araneta Smugs ang ating Facebook page o mga YouTube para maligaw kayo ng landas. Kasi baka kayo ay mga puting ahas, so kayo ay sa patibong, malalaglag sa patibong. Kung kayo po ay mga may impormasyon, mga kababayan na sensitive, audio, video, lalo na si Lisa ang involved, dyan nyo ako i-message sa Maharlika Network at protomail.com at ibibigay ko sa inyo ang app na pwede tayong mag-usap na hindi po tayo masususog ni Lisa Smugs. Email me at maharlikanetwork at protomail.com. Muli, this is your fair lady Maharlika. Isang maganda tayong lahat. Okay? See you later, mga kababayan. Thank you.